Hello guys, magandang hapon sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito tayo sa ating weekly investing video. No? So, dinodocument natin yung pag-i-invest natin sa Philippine stock market, sa US stock market, and sa crypto. So, gumagawa tayo ng sample portfolio kung saan tatagal to ng 5 to 10 years at titignan natin kung kikita ba tayo. So ayun, nasa first year pa lang tayo, nag-start tayo November. So konti na lang, no, lagpas 6 na buwan na, no. So ayun guys, ako nga pala ulit si Aaron. And before tayo mag-start, ang ginagawa natin dito is long-term active investing on which 5 to 10 years. Tapos weekly allocation natin is 5,000 pesos para sa Philippine stock portfolio natin, no. So pwede nyo i-replicate to kung sumasahod man kayo ng every 15 days, which is sa Pilipinas. That is the common. Yun yung pwede nyong sundin. Kung OFW naman kayo, before OFW ako, monthly ang kadalasan, no. Pwede nyo gawin is monthly kayo bumili. Kung kailan kayo may pera, di ba? Okay, pero before tayo mag-invest or mag dollar cost average, ulitin ko lang dito, financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. Okay, so tignan na natin yung portfolio natin, no. So as of right now, meron tayong 159,000. So yan yung overall market value ng pera natin. Then ang ang lugi ng portfolio natin is 2,000 pesos, which is 1.3%. Okay? So ibig sabihin lugi tayo, no, overall. So ayan, gusto ko ipakita sa inyo. So worst performer natin is yung Union Bank. So Union Bank, worst performer siya. Di ba malaki yung binaba, laki ng lugi natin, nakalagay 18%. Same thing kay JG Summit, 8% de 18% din ang lugi natin. Then All Home sumunod, di ba? Almost 10%. Vistaland 7.5%. Pero syempre may mga winners din tayo. Kagaya ng litan ko lang to. Kanya yan, RFM. Pasensya na kung medyo maliit. Next one is Converge. Di ba? 28%. Monde almost 24%. So, nagbabalance siya. Kumbaga mas marami lang yung lugi natin, no. Pero that's okay. Sabi ko nga sa inyo, dito sa long-term active investing, talagang kailangan mahaba. Ang magdadala dito, lagi kong sinasabi pa ulit-ulit at hindi ako magkasawa na yung savings practice ninyo and yung discipline. Kumbaga para ka nagtatanim, diba? Pag nagtanim ka, hindi naman agad, 'di ba? Malaki agad yung puno, matagal. It will take 5 to 10 years. Nakakalungkot lang kasi sa Pilipino, o kahit hindi Pilipino, ang mga tao gusto nila easy money, mabilis ang pera. 'Di ba? Walang ganon. So kung hindi tayo trader, no. So the more na bumababa, mas gusto natin. Kabaliktaran ng trader 'yon, no. So now punta lang tayo sa before tayo sa news. Gusto ko ipakita sa inyo yung PSEI index. Lagi na natin titignan to every video, no. So PSI index, lagi ko pa ulit-ulit sinasabi na ito yung 30 stocks, 30 biggest company sa Pilipinas. So kinukuha yung data nito, tapos sila yung dito pinagbabasehan at dito binabase yung Philippine Stock Exchange Index natin, no. So as of right now, kung makikita nyo, this is a 3 months chart. Pakita ko lang sa inyo yan. 3 months chart. Oh, ginawa kong 1 year, no. 3 months lang tayo. So ito yung date, nung around March, yan, bago mag-April of this year, nasa 7,000, no? Tapos ngayon, nasa 363 na lang tayo. That is almost 9 to 10% drop, no? So, syempre, kung ikaw, pwede kasi mag-invest din dito. Kung ikaw, meron kang 1 milyon, 2 milyon mo, less 10%. So, 1.8 na lang siya, di ba? So, ayan. The more na bumababa to, the more na magandang bumili. Yun lang yun. Para sa akin, ganun yung ganun yung motto ko, no. Kasi mas mababa, buy low, sell high, di ba? Kasi sabi nga, in the future, 5 to 10 years yung target natin, no. So, ay lang, gusto ko lang ipakita sa iyo na as of right now, ang laki ng binaba. Let's go for a 5 days chart. Okay, isipin mo, galing tayo ng 6.5, tapos biglang 6.3 na lang, no? So, malaki talaga yung binaba. But that is okay.
okay lang yan guys. Hindi siya ano sa atin, no, makaka-apekto. So kasi long term naman tayo. Okay? So gusto ko ipakita sa inyo, ito yung Inquirer.net. At pwede tayong tumingin dito ng mga news, bakit bumababa, ano yung magandang uh, stock sa Pilipinas, di ba? So pwede magkaroon tayo ng update diyan, pero kasi ang ngayon nagpo-focus ako sa crypto. Mas mabilis kasi ang galaw ng crypto compare sa Philippine stock market. Okay? Pero siguro gagawa rin ako ng mga update sa Philippine stocks na pwede natin paglagyan. Sabi dito, Philippine Hydrogen Energy Plans draw foreign interest. So pwede nyo basahin yan, no? External debt up in Q1. Sabihin, mas tumaas yung utang, no, ng Pilipinas, no? Huge rise, imports won't burden weak peso. Okay? Kanaan nyo, mamahal ang bigas ngayon, di ba? Nakakalungkot. Sa Pilipinas na nga tayo, developing country, pati yung pagkain dito napakamahal, di ba? Which is yung bigas, which is isa sa pinaka-importante na majority ng Pilipino kumakain ng bigas. Okay? Sisipin mo from 30 to 50, di ba? 50 pesos ngayon, hindi pa maganda yon. Di ba? Kami 50 lang kinakain namin kasi yun yung medyo mura. So, ayun. Sorry to rant. Ayan, pwede kayo magpunta dito, Inquirer.net, para matignan nyo. Sabi dito, yan, Asian stocks struggle after tepid Wall Street lead. Euro dips further. So, halos lahat talaga. Pwede kayong mag-check dyan. High cost of living still biting the UK. Citizen daw. Okay, ayan na. So, pwede kayo magbasa dito, no? So, talagang pababa yung stock sa Pilipinas dahil nga sa interest rate, di ba? Isa rin yan sa mga dahilan, isa sa pinakadahilan talaga yan is yung ginawa nila na, alam niyo yun, na nag-print sila ng sobrang daming pera. Yun yung pinakamali, no? So, ayun, punta na tayo sa paglalagyan natin. Okay? Yun lang yung dalawang gusto ko ipakita na yung PSEI bumababa at the same time, yun yung mga news, no? Yung inflation sa Pilipinas sobrang taas. So, ito yung una kong paglalagay. May 5,000 tayo, di ba? Hindi ko na ipapakita kung paano maglagay para hindi masayang yung oras nyo. Pero gusto kong sabihin sa inyo na that's normal. Normal lang yan na bumababa yung stocks. Mas bumababa, mas maganda. Siyempre, di ba? Isipin mo parang discount yan, di ba? Sapatos, di ba? Isipin mo, bumili ka ngayon, 1,000. Tapos, after 2 buwan, tinignan mo yung sapatos na binili mo, bigla nag-discount sa SM ng 20%, di ba? Di ba? Parang malulungkot ka. Kung 1,000 mo binili, 20% discount, 800 na lang, di ba? Isipin mo, sayang, sana ngayon ako bumili. Same thing sa stocks, di ba? Kung bumili ka ng 100 dati, tapos, pagtingin mo after 2 buwan, less than 20% na yung stocks mo, ano gagawin mo, di ba? Instead na ibenta mo, bumili ka. Di ba? Bumili ka lang ulit, mag-dollar cost average ka para bumaba yung average cost ng stocks mo. Okay? So, ayun lang naman. Ito yung paglalagyan kong isa. Sa 5,000 natin, hatiin ko siya. 2,500 kay Vista Malls Inc. Okay, Vista Mall, STR yung ticket symbol. Ticket symbol niya, market cap 17 billion. PE ratio is 1.89. Napakababa. Kung makikita nyo, yan, no? Di ba? Pataas. So, ayun masasabi ko guys, isa to sa mga pinaka naniniwala ko makakapag-bounce back. Kasi parang real estate din to. Mga ano to eh. Mga from the word Vista Malls, so malls siya. Sabi pa, trading near 52-week low, no? Makikita mo niyan, di ba? Sabihin, sa loob ng isang taon, ito yung pinakamababang presyo niya. Di ba? Parang bumili ng discount. Tignan mo, gusto ko ipakita sa inyo. Pinakamataas niya is 2 point... Sorry, days rin. High niya is 3. Highest niya is 3. 2.1 siya ngayon. Sipin mo kung bababa ng 2 yan, makabili ka ng 2, or kahit ngayon lang, pag bumalik siya ng 3, that is almost 45 to 50%, di ba? Gains. 3 pa lang yun. Ang pinakamataas na price nito, all-time high price niya kung babalik man. So, gusto ko lang ipakita sa inyo, no? Pinaka-highest price niya is around 20. Ayan, no? Nagkaroon siya ng peak around 2018. Di ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, kahit hindi siya bumalik, sorry, medyo
Nasa 5 to 6 pesos siya. Ayaw siyang yan. Almost 5 to 6, no? 'Di ba? Hindi na masama, 200%, 'di ba? Kung babalik siya ng 6 talaga. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo guys na hindi natin mapipredict. At the same time, maganda sa stock market, nagbibigay sila ng dividend most of the time. Actually, nakareceive ako ng dividend, hindi ko na na-crop pa yung picture. Pero papakita ko siguro next week, no. Okay, so dito ko lalagay yung unang 2.5 natin. Pangalawa is ito yung pinaka-down natin, JG Summit, no. So dito ko ilalagay yung another 2,500 natin. Kung makikita mo, 52-week trading near 52-week low. Same thing, no? Halos talagang sobrang pessimistic nila dito sa stock na to. So from 49 to 28. 'Di ba? Nakita mo to, 52-week range. Ito yung gusto kong tignan nyo. Ayan. Naka-hover yung mouse ko dyan. Ayan, 52 to 28. Pinaka-lowest niya. 210 billion pa rin yung market cap, no? Kung makikita nyo, ito sa pinakamalaking company actually sa Pilipinas, no? Okay, JG Summit. Ayan, actually wala naman nagbago, mataas pa rin yung revenue nila. So, negative lang sila pero para sa akin makakabawi to. Pwede kayo magbasa dito, ayan. Kung gusto niyo anuhin to, yan. Ayun yung mga kaya lang may bayad pala to. May bayad to. Pwede niyo tignan kung bakit sila bumababa, ano yung dahilan, 'di ba? Okay, so ulitin ko lang just a quick recap. By the way, like ko inuulit, hindi to financial advice, gawin niyo yung due diligence nyo. So yung 5,000 natin na allocation for this week, ilalagay ko kay JG Summit 25 and Vista Mall 2,500 ulit, okay? Hating sa dalawa, no? I-add ko na lang siya later para hindi na tayo maabala, okay? So gusto ko lang maging patience kayo guys kung nag-invest sa stock market. Long-term approach. Importante diyan palakihin yung income nyo. Mag-save kayo palagi, saving discipline para kada sahod nyo may natatabi kayo, 'di ba? Para sa inyo rin 'yan, para sa pamilya nyo, 'di ba? In the future, after 5 to 10 years. Okay, so salamat sa panonood and I'll see you in the next video and bye for now.